Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Meron ka bang bonus na papasok o malaking pagkakakitaan? Naku, mapapasana all ka, di ba? Pero teka. Bago po pumasok ang bonus at dagdag kita, anong gagawin po natin? Yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Naku, kung meron kayong dagdag kita or let's say bonus na papasok po, ano po una kailangan natin gawin? Kailangan po gumawa tayo ng financial plan. Ano ibig sabihin po niyan? Planuhin muna natin kung ano yung gagawin po natin sa dagdag kita mo. Kundi mauwi na lang yan sa wala. Minsan po kasi napupunta po sa tinatawag natin ng one time, big time o yung mga one day millionaire mindset. Pag pumasok ang kita, syempre nasyadong excited, napapagastos po. Alam mo, kailangan natin gawin? Maglagay po tayo ng tinatawag nating emergency fund. Oo, pag kumita ka ng dagdag, diba itong emergency fund, ibuuin po na natin. Ito yung buwan na nagastusin na kailangan mo sa tubig, kuryente at upa. Yan ang priority. Magtabi po na tayo ng isang buwan. From isang buwan, gawin nating 3 buwan, 6 na buwan. Bakit? Just in case. Pagka may nagkasakit, pagka wala ng trabaho, nagkaroon ng emergency, meron tayong dudukutin. Yan ang dapat gamitin natin sa bonus. Pangatlo, kailangan isipin natin pag may bonus tayo, iisipin po natin yung pera po natin ay parang binhi. Ano pong ginagawa ng isang magsasaka sa binhi? Tinatanim po para ito ay lumago at umani. I-invest po natin, magnegosyo po tayo, i-invest po natin sa mas magagandang interest, sa time deposit or sa mga e-banks. Matataas na po ang interest po ngayon. At syempre, pag meron pa tayong extra bonus, ang next na kailangan gawin natin ay magbayad po talaga tayo ng utang. Ay syempre naman kung may utang, maganda, mabawasan to, magandang strategy to na maglaan po tayo ng bahagi para mabawasan po ang tinatawag nating financial stress. Hindi ba naman? At next naman po, pag meron pa tayong sobra, ay gamitin po rin natin to para palaguin po natin ang ating sarili. Gamitin ang parte ng bonus mag-enroll sa mga courses, sa mga training para makatulong sa iyong career, personal growth. Because the more you learn, the more you earn. And last but not the least, syempre kailangan naman po, i-reward naman po natin ang ating sarili. Diba? Maglagay ka ng konting budget. O like for example, 10% to 15% para sa mga personal enjoyment mo and reward. Wala namang problema na sabihin natin, deserve ko to. Basta, kasama po sa budget. Kaya anong gagawin mo? Number 1, mag-financial planning. Pangalawa, maglagay ng emergency fund. Pangatlo, palaguin ang pera. Pang-4, syempre naman, bayaran ng utang. At pang-5 po, ay syempre, magdagdag ng ating kaalaman. At pang-huli po, ay i-reward ang ating sarili. Ang bonus ay hindi lang dapat ginagasto sa luho at walang plano. Ito po ay pagkakataon para maprotektahan natin, mapundar, mag-invest, makaipon sa ating future. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Matapos ang buong linggong maaliwalas ang panahon, bagong buong bagyo sa norte. Nagbabadyang magpaulan sa ilang lugar sa Luzon kasama ang Metro Manila ngayong weekend. Cold storage facility sa Bulacan na bisong nagpuslit ng kontrabandong frozen na karne at isda. Mukhang buena manong masasampula ng bagong batas na idinideklarang economic sabotage ang agricultural smuggling. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, babasahan na ng sakdal sa kasong human trafficking, qualified human trafficking kaugnay ng iligal na pogo. Mga manggagawang apektado ng ban sa pogo, sinimulan nang i-profile ng Department of Labor and Employment. Pamilya ng biktima ng PBA player na si John Amores nanindigang hindi magpapaareglo sa kaso. At Miss Asia Pacific International 2024, kokoronahan dito sa Pilipinas. Makakasama natin sila dito mismo sa studio live. Balitang mainit-init pa! One Balita Pilipinas na. Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Walang
Balak makipag-areglo ang pamilya ng lalaking tinangkang barilin ng PBA player na si John Amores sa Lumban, Laguna. Desidido raw ang pamilya na ituloy ang kasong attempted murder kay Amores at accessory to the crime laban naman sa kanyang kapatid kahit hindi tinamaan ng bala ang biktima. Nag-ugat ang pamamaril dahil sa simpleng away sa basketball na nauwi sa hamunan ng suntukan. Pero si Amores biglang nagbitbit ng baril saka pinaputukan na ang nakaaway na basketballista. Ayon sa kaibigan ng biktima, mainit na raw talaga ang ulo ni Amores sa umpisa pa lang ng laro. May pustahan daw kasi sila pero hindi niya inakala na aabot ito sa gulo. Hindi nagkaintindihan siguro, hindi nagkaunawaan. Miscommunication para sa isang banda, gano'n. Konting trash talk lang, gano'n, sa loob lang ng court. Sa loob lang naman ng court yun. Kaibigan din namin sila yun. Mga teammate din namin sa basketball, sa Intertown. Kalaban, kakampi, lagi. Pinirmahan na kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Sa ilalim ng batas, ituturing ng economic sabotage ang pang-iipit ng supply, smuggling at operasyon ng mga kartel. Wala itong piyansa at 5 beses na mas malaki sa halaga ng ipinuslit na produkto ang magiging multa. Layunin ng batas na bigyan ng pangil ang mga otoridad sa pagtugi sa mga smuggler, hoarder at mga kartel na nagmamanipula umano sa supply at presyo ng pagkain. Kaugnay niyan, isang cold storage facility ang ni-raid ng NBI dahil sa umano'y pagpapuslit ng frozen meat at fish products nang hindi dumaraan sa health and safety inspection. Live mula sa Marilao, Bulacan, magbabalita si Elaine Fulgencio. Elaine, paano yung naging operasyon? Cheryl, sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga ahente ng NBI itong 3 cold storage facility nga dito sa Marilao, Bulacan at tumambad sa kanila yung kahon-kahon ng mga smuggled products umano naggaling sa China gaya ng mga samot-saring mga karne at ilang fish products. Cheryl. Saan daw galing yung mga kontrabando, Elaine? Cheryl, hinihinala ng mga otoridad na ito ay galing sa China dahil doon sa markings, doon sa mga kahon ng nasabat na mga frozen products ay Chinese yung nakalagay doon sa mga kahon na ito at posible nga na ito ay galing sa China at mahigpit yung ipinagbabawal dahil may ilang meat products dito ay banned dito sa ating bansa at pinagbabawal makapasok gaya na lamang nung mga nakitang Peking ducks at ilan pang uri ng ibon dahil nga sa banta ng bird flu. Sino-sino raw yung nasa likod nito? May mga opisyal kayang posibleng panagutin dahil dito sa nabistong smuggling operations ng cold storage facility na ito? Yes, Cheryl, tuloy-tuloy yung investigasyon ng NBI dito nga sa umano'y may-ari ng cold storage facility dito sa Marilao, Bulacan. Pero ayon sa NBI, 2 Pinoy at isang Chinese national umano yung nagmamay-ari o nangangasiwa nitong facility na kanilang pinasok o ni-raid. Cheryl. Sa pag-raid nila, inabutan ba? May mga inabutan naman silang mga tao. Ano ang kanilang salaysay? Actually, Cheryl, nung nagsimula silang mag-raid, wala dito yung umano'y may-ari nitong storage facility. Maging yung ibang trabahador ay wala rin dito. Kaya nagtataka rin sila at bakit dahil nga before this, bago magkaroon ng search warrant, talagang nagkaroon na sila ng surveillance at may mga tao dito sa storage facility na ito. Pero kanina, nung sinerve nila yung search warrant para halugubin itong storage facility, hindi nila naabutan itong 2 Pinoy umano at isang Chinese national na nagmamay-ari nga nitong facility. Alright, maraming salamat, Elaine Fulgencio. Sinimulan na ng Department of Labor and Employment ang profiling sa mga Pinoy na nagtatrabaho sa Pogo industry. Sa datos ng DOLE, papalo sa halos 41,000 ang Pinoy Pogo workers na maaapektuhan sa total ban. Kaugnay niyan, makakausap natin si DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Director, dito po sa halos 41,000 POGO workers sa bansa, ano po ang karaniwang trabaho nila
At magkano po ba yung average ng sinasahod nila? Opo, yung 40,000 po na nabanggit niyo po ay datos po mula sa PAGCOR, no? At out of the 41,000 or almost 41,000, 27,747 na po ang na-profile po ng ating mga regional offices. Ang breakdown po nito ng mga klase ng trabaho po nila ay administrative staff, office staff, at mga encoders po. Ang kanila pong sinusweldo ay nasa pagitan po ng 16,000 hanggang 22,000 kada buwan. Ngayon po, sabi nyo nga po, more than half ay na-profile na. Ano po yung current status nila? May mga unemployed na po ba sa kanila? Ngayon po nasasubmit pa lang po ang mga establishments po, no, ng mga possible would-be displaced na mga workers. If ever po na meron na pong madi-displace or magko-close po na establishment, ang ating pong mga public employment service offices ay handa naman pong magbigay ng employment facilitation services sa ating pong mga affected workers. But so far po, wala pa po tayong nakukuhang report po, no, na meron na pong natanggal o nagsara pong mga establishmento. But just to give further details po, Ma'am Cheryl, no? Sa NCR po, meron na po tayong 19,754 na na-profile. Sa Region 3 po, 142 workers. Sa Calabarzon po, 7,837. At sa Region 7 po, 14 na Filipino workers po. Pero pag po umabot na yung deadline yan, ito po talaga ganito karami yung mawawalan ng trabaho. Ano po yung mga programa ng DOLE para matulungan po ang mga POGO workers? Yes, Ma'am Cheryl. Ngayon pong October, magkakaroon po tayo ng special job fair targeted po para sa ating mga POGO Filipino workers would be affected by the closure po, no? Ito po ay gaganapin sa ground floor activity area ng Ayala Malls, Manila Bay sa Barangay Tambo, Parañaque City. October 10 po mula 10 o'clock ng umaga po. Meron na po tayong 70 employers po na participating employers na inaasahang magbibigay po ng mga oportunidad para sa ating mga affected workers. Ito pong special job fair on October 10 ay exclusively dun po sa mawawalan na trabaho na POGO worker? Targeted po sa ating mga POGO affected workers, but of course, ang ating pong mga job fair activities ay open po, bukas po sa lahat po ng mga naghahanap po ng oportunidad. Pero sila po yung targeted. So meaning, lahat po ito ay bibigyan nyo po ng maybe get in touch with them directly na mayroon pong ganitong klaseng special job fair for them? Yes po, Ma'am Cheryl, yung mga na-profile po natin, we are coordinating with the establishments po. At of course, especially dito po sa involved na city po natin ngayon, sa Parañaque at nearby city sa Pasay, yung mga affected workers po dyan na na-profile po natin, ay isasama po natin sa ating gaganapin na job fair ngayong October 10. Paano po yung wala sa NCR? Meron po tayong isa-schedule po, no, ng mga sunod-sunod pa po ng mga job fair activities for Region 3, for Calabarzon, and for Region 7. Ito po yung mga regions na na-identify natin in coordination with PAGCOR po na may mga IGLs or mga POGO establishments. But this doesn't mean na makakahanap po lahat ng mawawalan ng trabaho ng bagong trabaho. Ano po, Director, maliban po dito sa special job fair for them, ano pa po ang programa ng DOLE para sa kanila? Meron din po ba yung possible na cash assistance? Sa ngayon po, sa pag-profile po ng ating mga DOLE regional offices po, no, ang unang-una pong magiging intervention natin sa kanila ay yung pagbibigay ng tinatawag nating career development support. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng career development support, malalaman natin kung ano po yung kakailanganing interventions ng ating mga affected workers, especially po yung preference or yung priorities po nila. Kung gusto po nilang kumuha po ng skills development or mag-upskilling or reskilling, kung gusto po nilang mag-proceed po sa livelihood or entrepreneurship, no, at magtayo po ng kanilang mga maliliit na business, no, maaari din po nila yung maging option. Meron pa po tayong mga iba pang programa katulad po ng mga internship programs, especially for those na qualified within the age limit po na makukuha natin sa pag-profile sa kanila. So may mga interventions po tayo na nakahanda
para po sa ating mga workers. At kasama na po dyan yung pag-facilitate po ng mga unemployment insurance benefits po na makukuha nila through SSS. All right. Okay. Since na-mention nyo na rin po yung livelihood and entrepreneurship program, hindi lamang naman po ito para sa mga mawawalan ng trabaho na POGO worker. Ito po ay continuous program po ng DOLE, di po ba, para sa ating mga kababayan. Maybe this is also a good time para po mahikayat or doon po sa mga kapatid natin na naghahanap ng trabaho na pwede palang mag-assist ang DOLE po sa kanila. Tama po kayo, Ma'am Cheryl, no? Ang ating pong Integrated Livelihood Program ay isang intervention po ng DOLE para po sa mga kababayan natin na interesado pong magtayo po ng kanilang mga businesses, no? Pwede po siyang individual project proposal or group proposal na isasubmit po natin sa mga regional offices po ng Department of Labor. At ang ating pong mga focal person sa regional offices ang siyang mag-assist po sa pag-evaluate po ng proposal at sa pagbibigay po ng assistance para po mapasimulan po natin ang ating mga negosyo. Marami pong salamat, DOLE Bureau of Local Employment Director Patrick Patriwirawan. Samantala, isa na ang ganap na bagyo ang sama ng panahon sa silangan ng Luzon. Huling namataan ng Tropical Depression Julian sa silangan ng Itbayat, Batanes. Ito ang ika-10 bagyo ngayong taon at pang-6 para sa Setyembre. Ayon sa Pag-asa, kumilos pababa ang bagyo. Posibleng magpatuloy yan hanggang Linggo bago muling umakyat ang direksyon. Mananatili ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng 5 araw. Makakaapekto ito sa Northern Luzon, maging sa Central Luzon at dito sa Metro Manila. Ngayong araw, posibleng itaas ang Storm Signal number 1 sa Cagayan Valley. Bukod sa Julian, binabantayan din ang isang low pressure area at isa pang bagyo sa labas ng PAR. Hindi naman ito nakikitang makakaapekto sa ating bansa. Naranasan naman kahapon ang malakas na ulan at hangin sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. May kasamang maliliit na yelo ang bumagsak na ulan. Una nang sinabi ng Pag-asa na posible ito sa gitna ng thunderstorms sa isang lugar. Ibinida ng isang universidad sa Luzon ang dinevelop nilang paraan ng pagtatanim na kakayanin daw kahit ang epekto ng La Nina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Muling nanumbalik ang pangamba ng mga magsasaka noong El Nino. Pero sa pagkakataong ito, dahil naman sa nagbabadyang epekto ng La Nina. Ang mga eksperto mula sa Central Luzon State University at pakikipagtulungan ng Department of Science and Technology may ibinibidang solusyon. Isang makabagong paraan ng pagtatanim na swak daw kahit may kalamidad. Ito ang Tower Garden. Ngayon po, ito pong Tower Garden ay nilagyan po namin siya ng substrate na cocopeat para po yung just in case na mawalan po ng power, buhay pa rin po yung halaman. Makikita niyo po dito, kahit na po nagtutubig yung lugar, ay pwede po tayo makapag-produce ng halaman. Pwede dito sa Binansagang Garden for all seasons ang lettuce, spinach, basil, kamatis at iba pang leafy vegetables. Para itong hydroponic system na pina-level up. May 50 naka-vertical o patayong PVC pipes na may taas na 6 na talampakan. Mataas kaya hindi aabutin ng baha. May sarili rin itong irigasyon na pinatatakbo ng solar energy. Dumadaloy ang tubig sa pamamagitan ng water pipeline na direktang nakadugtong sa ibabaw ng bawat tower. Dahil every drop counts, ang sobrang tubig na pandilig, babalik lang sa imbakan ng tubig. Ngayon, sinusubukan na raw nila ito sa eskwelahan. Yung pong tower technology, actually po nagsimula po kami sa mga elementary school. Pinakita namin muna sa mga bata kung paano magpunla, paano magtanim. And pinakita namin kung paano i-operate yung system. And base po doon sa aming obserbasyon sa kanila, yung pong aming mga pa-training, ay parang nag-i-enjoy naman sila and mas nagugustuhan na nilang mag-garden. Ngayon, nasa 8 paaralan na at iba pang ahensya sa Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Tarlac ang merong Tower Garden. Sa mga gusto rin ng ganitong sistema, maaring makipag-ugnayan sa CLSU at DOST. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, ipinakilala ang Magic 12 ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas Party List
hinugot mula sa iba't ibang partido. Campaign manager ng partidong yan, makakausap natin. Bagong proseso sa pagkuha ng US visa, sisimulan na bukas. Ang good news, wala pa raw 10 minuto ang aabutin niyan. At Coronation Night ng Miss Asia Pacific International sa susunod na linggo na dito mismo sa Pilipinas, ilan sa mga kandidata makakasama natin live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Ginanap nitong 3 araw ang isang exhibit na swak sa dental practitioners at traders. Lectures at workshops, hile-hilerang dental chairs, aesthetic na makukulay na instruments, toothbrush, toothpaste, at kakaibang dental gadgets. Ito ang bumungad sa 3 araw na exhibit ng National Association of Dental Traders Incorporated o NADTI. Taon-taon nila itong ginagawa para magkita-kita yung mga dentista, pati yung mga gumagawa ng kanilang supplies at iba pang professionals na nangangalaga sa ating mga ngipin. Nagkakaroon ng chance para magkita-kita yung mga different batches ng coming from different universities. All the dental traders here are bringing all those new technology to the Philippines. I see it's a break-taking event. We were expecting around 3,500 to attend, but now we're crossing around almost 5,000 delegates. So I think this is just a testament to the ongoing programs that we are doing. May students din na agad nakahugot ng inspirasyon. Mas convenient kasi siya kasi nandito na lahat, hindi ka na pupunta from Menjola to Quiapo. Student pa lang kami, tapos mga kasama namin dito, mga professional na. Parang feeling namin na immerse na kami at such a young age. High-tech ang mga tampok na equipment na nanggaling sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at ibang bansa. Pero kung dito raw bibilhin, abay may 50% discount agad. Ngayon, may mga intraoral scanners and mga CBCT machines and nung unang panahon hindi pa ganoon ka high-tech ang mga equipment. Silver anniversary na ng NADTI sa susunod na taon. Ang target nila, mas marami pang dental innovation and education. It reflects our unwavering commitment for advancing the dental profession and by being equipped with their skills and knowledge to meet the evolving demand of modern dentistry. Through education at global innovation. Sa pamamagitan nito, sana raw ay lalong mapaangat pa ang kalidad ng dental practice at knowledge sa bansa. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Bukas na ang bridge project na matagal na umanong hinihintay ng mga motorista sa Lanao del Norte. Mismong si Pangulong Marcos ang nanguna sa inauguration ng tulay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, personal na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng 7.8 billion peso Panguil Bay Bridge Project sa Mindanao. Kokonektahin niya ng Tubod, Lanao del Norte hanggang Tangub City sa Misamis Occidental. 1998 pa nang simula ng pre-feasibility sa tulay. But more than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. For far too long, our brothers and sisters here have had to deal with over 2-hour commutes across the bay. Ang layo nang iikutin bago makarating dito sa Tangub, dito sa kabila. It has always taken a very long time. Now, those 2 hours can be spent on work or on simply living their lives. With this bridge, what once took 2 hours will now take 7 minutes. 10,000 pasahero kada araw ang inaasahang makikinabang sa longest sea crossing bridge sa Mindanao. Bukod sa mga pasahero, makikinabang din ang mga negosyante dahil bibilis ang pagbiyahe ng mga produkto at serbisyo. Nagawa pang magbiro ng Pangulo. Yung mga saging hindi na magiging ketchup.
Pinondohan ng proyekto sa pamamagitan ng loan agreement sa Korean Export-Import Bank. Ang hiling lang niya kasabay ng pagbubukas ng tulay. Let us make this success a launchpad for further development to ensure that this project opens new doors to progress and prosperity. Hindi po tayo nagtatapos dito sa ating pag-uusap ngayong araw na ito. It is just the beginning. Si DPWH Secretary Manuel Bonoan, tiniyak naman ang tibay ng tulay lalo na sa lindol. I think this is designed actually to withstand the intensity 8. Intensity 8. Yung Mananatili rin daw na matatagan tulay sa loob ng higit 50 taon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Ipinakilala na kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa senatorial race sa 2025 midterm elections. Binubuo ito ni Interior Secretary Benhur Abalos, Makati City Mayor Abby Binay, re-electionists, senators na sina Pia Cayetano, Lito Lapid, Francis Tolentino, Amy Marcos at Bong Revilla. Kabilang din ang former senators na sina Manny Pacquiao, Ping Lacson at Tito Soto. Pasok din sa line-up sina Deputy Speaker Camille Villar at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. At kaugnay po niyan, magkakasama natin si Congressman Toby Tiangco, ang tatayong campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Yes, Cheryl, medyo mahina lang. Can you hear me better now? Lalapit na lang ako. Opo, pasensya na. Ayan. Okay, sige. Okay, Kong. So kayo po ang tatayong campaign manager. Kapansin-pansin po dito na galing sa iba't ibang partido, no? Yung mga pambato ng administrasyon dito po sa senatorial race. Paano po ang naging pagpili? Gaano kahaba yung listahan ng pinagpilian nyo para maging ma-shorten na to sa 12 names? Okay. First of all, tingnan natin yung alyansa. No? Yung alyansa, yan po ay binubuo ng 5 partido, di ba? Lakas, NPC, NUP, NP, at Partido Federal. So since sila po ay kasama sa alyansa, yung mga partido ngayon ay nag-nominate din ng kanilang mga kandidato. For example, yung NPC may 3 kandidato, which is former Senate President Tito Soto, Abby Binay, and Lito Lapid. Yung NP nominated Camille Villar, Senator Amy Marcos, and Senator Pia Cayetano. So ganun po yung nangyari. Yung Lakas has Senator Bong Revilla, and then yung parties, Lakas, PFP has Manny Pacquiao and Senator Tolentino, and then nandiyan si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, and si Bong Revilla pala is also Lakas. So ganyan po, kaya po nabuo yung 12 na yan. Pero wala pong say, parang meron po bang mga partido na... Pati si Secretary Abalos is, I think he is PFP. Opo. Pero so, ano po yun? Paano yung naging alyansa o pag-uusap? Binigyan nyo sila ng certain numbers na ito yung pwede nyong ipasok sa senatorial list. Ganun po ba yun? No. If you will recall, Cheryl, titignan natin, di ba una nagpirmahan ng alyansa yung PFP and Lakas, di ba? And then sumunod na lahat ng ibang partido. So ang unang nangyari dyan is PFP signed an alliance with Lakas, and then signed with, hindi ko alam yung order, no, pero signed with NPC, NUP, and then NP. So nung nagpirmahan, so yung alyansa, naging alyansa ng 5 partido. And then tinanong yung mga parties kung sino ba yung nominee nyo. So doon, sila yung nagbigay ng nominees. Hindi naman kami yung namili sa loob ng partido. Sila po yung nagsabi na ito yung mga kandidato natin. At nung binigay yung listahan ng kandidato, syempre tinignan po natin kung kaisa sila doon sa plataforma ng ating Pangulo. And since kaisa naman sila, yun.
sila po ang naging part. And then yung others, yung mga ibang walang partido, mga guest candidate ng ibang partido, nakita naman natin na willing silang tumulong doon sa ating legislative agenda. So sila po yan napili. Maaga pa pero halos lahat naman po ng pambato ng administrasyon ay pasok po doon sa senatorial surveys. Naging basihan din, sabi nyo nga po, naging basihan ba ito sa pagpili or pwedeng ang naging yung kanilang partido? Yung pagpasok sa senatorial survey is not the primary concern. Hindi po yan yung numero uno. Kasi paano naman kung pasok nga sa survey, hindi naman kaisa doon sa ating plataforma, hindi kaisa sa plataforma ng ating Pangulong Bongbong Marcos, so hindi naman natin siya pwedeng isama doon sa slate, no? So, ang unang criteria is sino ba dito ang kaisa sa ating plataforma? And syempre, dahil yung alyansa yung mga partido ay pumema sa alyansa at sila ay membro ng alyansa, ang ibig sabihin nun, sila ay sumusuporta doon sa plataforma ng presidente dahil ang partido nila ay sumusuporta sa plataforma ng presidente. So ganyan po ang nangyari dyan. Napansin po kahapon sa pagpapakilala po doon sa Magic 12, wala po si Senator Amy Marcos. Tulad nga na nasasabi ni Presidente Bongbong Marcos, nauna ng mga kampanya, no? So mukhang meron siyang commitment na hindi maiwasan, kaya hindi po siya nakapunta doon sa proclamation ng mga kandidato at doon sa convention ng alyansa. Okay. Doon po sa senatorial lineup ay may isang Cayetano at isang Binay po. Mainat po ngayon ang usapin sa Embo Barangays, Congressman Tiangco. Hindi naman po ba nakaapekto ito sa pagsasama ni Binay at Cayetano? Alam nyo, yung issue doon sa barangays, no, if I will look at it, of course, I never asked them personally, but I will assume, siyempre yung isa tiga Taguig, yung isa tiga Makati, natural lang naman na ipaglaban nila yung karapatan ng syudad nila. Pero wala naman personalan sa ganyang bagay, di ba? It's but natural, hindi naman pwedeng pabayaan mo yung kapakanan ng inyong syudad, talaga ipaglalaban mo yan. Pero wala naman personalan pagdating sa bagay na yan. Pagdating po doon sa mga listahan, okay, mataas po ang karamihan po ay halos parang sigurado na daw ho kung ngayon gagawin yung eleksyon, Congressman Tiangco. Pero meron ding mga mahihina or nasa bandang dulo ng surveys. Paano po ang inyong magiging strategy? Siyempre, kahit sino namang partido, di ba, kung gusto nila sana makuha yung buong 12 slots na yon. Paano po ang approach? Kaya nga yan ay tugma doon sa una kong sinabi na hindi talaga consideration hindi primary consideration yung ranking, di ba? So, paano ba namin gagawin? Dahil sa huli naman, dapat nating laging tandaan na pag-eleksyon, ang taong bayan ang pipili, ang taong bayan ang huhusga. So, kailangan lang, number one, ipaliwanag, ano ba ang nagawa na ng mga kandidatong ito? So, yung track record nila. Number two, paano sila makakatulong at makakasuporta doon sa legislative agenda ng ating Pangulo na kailangan talaga magkaroon ng kaunlaran na walang maiiwanan. Diba? So yan ang napakahalaga. At pag yan napaliwanag natin sa tao, on election day, syempre tao ang huhusga dyan. At syempre makikiusap po tayo na kung pwede, tulungan po yung lahat ng 12 in-endorso ng ating Presidente Bongbong Marcos. May bilin ho ba sa inyo si Pangulong Marcos bilang campaign manager? Wala naman po. Wala naman siyang bilin. Sabi lang niya, tulungan tong mga kandidatong to. Nothing special naman. Just the regular na mga bilin na tulungan itong mga in-endorso nating kandidato. Ano po ang nakapagpa-oo sa inyo para tumayong campaign manager nitong bagong, nito pong partidong ito? I believe in the programs of the President. Nakita naman natin na 2 taon pa lang siya, talagang maganda yung kanyang pagpatakbo ng ating bansa. At kung ano po ang kaya pong itulong, siyempre po tutulong po ako.
Kong, ano ho ang ating reaksyon dito sa pahayag ng Makabayan Coalition senatorial candidate na si Liza Maza na disappointing roster of candidates na binubuo raw ng recycled figures ang pambato po ng administrasyon? We respect her opinion. Opinion niya po yun. Hindi na po ako makikipagtalo doon sa bagay na yon dahil yung bagay na yon naman, it's not a policy wherein yan ba ay makakatulong sa ating mga kabayan o hindi, no? Hindi naman yan ang pinag-uusapan dito. So hindi na po ako mag-react doon sa komentaryo niya yon at ginagalang ko po ang kanyang opinion. Sa darating po na pag-file po ng Certificate of Candidacy, so isang grupo po, kailan po plano ng grupo? Sabay-sabay po ba sila magpa-file ng COC, yung ating 12 senatorial candidates? We haven't spoken about it, but I don't think so. Wala naman kaming sinabi na dapat sabay-sabay dahil siyempre po, yung iba may mga preferred date sila, kung kailan sila magpa-file, bibigyan natin sila ng laya. It's up to them kung kailan po nila gusto mag-file. Marami pong salamat, Congressman Toby Tiangco, ang campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon po. Humihingi na ng permiso sa korte ang NBI para mabusisi ang mga nakita sa binuksang vault sa Pogo Hub sa Cebu. Kasabay niyan, nadagdagan pa ang mga atraksyon sa isa sa pinakasikat na tourist spots sa probinsya. Yan at iba pang balitang dako. Hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maing Udto, Cheryl, andito tayo ngayon sa nasa 2,000 feet above sea level sa isa sa mga pinaka-iconic na pasyalan ng Cebu City, ang TAPS sa Mount Busay. Una itong sumikat noong dekada 80 dahil sa 360 view ng buong Cebu Island. Sinara ito noong October 2022 para sa renovation at muling binuksan ngayong taon lang. Marami ng mga restaurants at mall na ang ambience dito. Binuksan din ngayon ng TAPS ang kanilang TAPS Media Center kung saan iso-showcase ang mga sikat at baguhang mga artist ng Cebu at kanilang mga likhang kanta. May studio rin para sa mga Cebuano artist na nagnanais na ipakita ang kanilang mga talento. Kaya naman inimbitahan din ang lahat ng dayo dito sa Cebu na bumisita, lalo na may kasabihan dahil na hindi ka pa nakakapunta ng Cebu City kung hindi ka nakakapasyal sa TAPS. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, binuksan na kahapon ang 3 vaults ng Pogo Hub na nadiskubre kamakailan sa Barangay Agus sa Lapu-Lapu City. 83 cellphones ang nakuha sa loob. Hiningi na ngayon ng NBI ng permiso sa korte para matingnan ang lahat ng laman ng mga cellphones na posibleng maging ebidensya sa kasong isasampa sa mga nag-operate ng Pogo. Nakuha rin sa vault ang 3 Indonesian passports na posibleng galing sa 3 Indonesian na nagsumbong sa mga otoridad pagkatapos makataka sa compound ng Tourist Garden Hotel. Ayon kay NBI 7 Director Renan Oliva, 17 katao kabilang ang ilang Chinese at Pilipino ang sasampahan ng kaso kasama ang laundering. Ayaw munang panggitin kung may mga kasamang local officials ba sa kakasuhan. Sa October 3, dadalhin muli sa Cebu ang mga banyagang suspect mula Maynila para arraignment sa korte ng RTC sa Lapu-Lapu City. Mao ka na ang ato mga balitang dako karong adlaw, balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Samantala, nakasalang pa rin ngayon sa kanyang pre-trial at arraignment para sa kasong qualified human trafficking si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Pinayagan siya ng Pasig City Jail na humarap sa pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Tanging abogado ni Guo na si Nicole Hamilla at ang prosekusyon ang personal na humarap sa korte. Hindi naman natuloy ang pagbasa ng sakdal kay Walter Wong Long, ang Malaysian na kapwa-akusado ni Guo sa qualified human trafficking case. Pinasalang kasi ulit ng korte sa preliminary investigation ang kaso dahil naghain ng motion ang kampo ni Long para ipasuspindi ang pagdinig. Ang dahilan nila, hindi naman daw si Long ang respondent sa orihinal na reklamo, bagay na labag umano sa kanyang right to due process. Sa mga balak po kumuha ng visa papuntang Amerika, may dagdag na proseso raw na kailangang gawin. Pero ang good news, hindi raw yan aabot ng 10 minuto. Magbabalita si Jovi Francisco.
Simula September 28, 2024, 2 US visa appointment schedule na ang dapat i-book ng mga Pilipino na nais magpunta ng Amerika. Ang karagdagang visa process ay dito gagawin sa bagong Visa Application Center o VAC na matatagpuan sa Parcal Building, Parañaque City. Matapos mag-fill up ng form at makakuha ng schedule online, dito sa VAC gagawin ang photo capture at fingerprint scanning services. Mapapansin din ng aplikante na nagbago na ang online booking system. Mas secure na raw ito at user-friendly. Kasama ang 1PH sa mga miyembro ng media na inilibot ng embassy officials sa kanilang facilities upang masubok ang bagong visa application process. Napansin naming pareho lang ang mga patakaran ng VAC sa mga rules ng US Embassy sa Manila. All electronic equipment, including cell phones, the vapes, okay, the lighters, and what's that? iPads, laptops will not be allowed here in this security area. So this is also for the safety of all applicants. At may good news, ang buong proseso sa VAC ay tatagal lamang ng 10 minuto. Bukas ang VAC mula 7 a.m. hanggang 4 p.m. pag weekdays at mula 7 a.m. hanggang 11 a.m. pag weekends. Yung isa pang step sa US visa process ay dito pa rin sa US Embassy sa May Roas Boulevard gagawin. Dito pa rin sinusuri ng embahada ang lahat ng dokumentong sinumite ng aplikante. At dito pa rin gagawin ang kinakatakutan ng lahat na interview. Pero ayon sa embassy officials, mataas na ang approval rate ngayon ng visa application para sa mga Pinoy. Ang non-immigrant visas daw ay 80% ng approval rate. Do's and don'ts for customers, be honest, be prepared. Itinuturing ang US Embassy sa Manila bilang busiest consular branch in the region. Umabot sa mahigit 200,000 non-immigrant visas ang pinroseso nila noong 1 taon, malayo sa numero bago nagka-pandemic. Kaya panahon na raw para pagandahin ang sistema. This is one way that will make our consular operations a little bit more efficient, and we have the intent that because of more efficiencies, we'll be able to just further meet ever-growing consular demand here in the Philippines. Kahit na bago ang proseso ng pagkuha ng visa, ayon sa Embahada ng Estados Unidos dito sa Manila, hindi naman sila magtataas ng presyo para sa US visa application. Nagulat para sa 1PH, Jovi Francisco. Countdown is on para sa coronation ng susunod na Miss Asia Pacific International. And gracing our studio today are the candidates. Yes! Introduce yourself. Hi, I'm Julie and I'm Miss Asia Pacific International France. Kia ora, my name is Katarina Vaishta and I'm Miss Asia Pacific International New Zealand. Mabuhay, my name is Selena Ali and I'm Miss Asia Pacific Belgium and I'm feeling very kilig to be here. Wow, may baon. Magandang hapon po. My name is Jennifer Montero Prokop. I'm Miss Asia Pacific International Germany and I'm very proud and happy to be here. Mabuhay, Philippines! Miss Asia Pacifico, Peru. We love it. And of course, Mabuhay, Pilipinas! My name is Blessa Erica Figueroa. I'm your Miss Asia Pacific International Philippines 2024. wow! Welcome to One Balita Pilipinas. Happy Friday, ladies. Okay, so you just got here yesterday, I heard. How is it so far for our foreign candidates? I love it. It's amazing. Wow. And of course, how are you hosting them so far, Miss Philippines? It's been great. We've been bonding the whole morning and our first stop was actually Jollibee. So they got a taste of our Filipino food and I'm glad that they liked it and I'm having fun with them so far. So did you like it? We have to look out for a vegan, but it was really good, yes. Ooh, what did you And eat? we're The saving- chicken? We ate the chicken nuggets. Oh, Because we yes. eat like a lady with the makeup Oh, on. yeah. But this is going to be your media week, correct? Yeah, right, yes. Wow. How are you preparing for it? Miss Peru? Yeah. How are you preparing for, of course, the media week? Para sa you. Ay, talaga. Thank you. Ito na, ganito daw siya mag-prepare. May baon na regalo. Maraming salamat.
salamat. Yes. Thank you so much. Gracias. Gracias. Woo! Of course, we will give it to... Yes. You are so tall. Thank you so much. I love it. Thank May you. baon, no? Thank you so much. Actually, that's one of the characteristics of Filipinos. They love giving pasalubong. At may pasalubong na pala si Miss Peru sa atin, Miss Philippines, sa kakatuwa. Kamusta naman yung bonding niyo so far? Okay naman. I have been teaching them Tagalog words, you know, the basics like salamat and Okay. po. And I've been learning a lot about their culture as well. So I'm just excited to be here and I'm glad that I'm bonding with them so far. Wow. Saan kayo iikot? For now, it's to be determined, but I'm glad to be to ikot them around Manila first kasi we are actually staying in Taguig. So we would like to start in Taguig and, you know, let them see the local shops, the local vendors, and I think that's a good first step. Wow. And what do you want to do in the Philippines, of course, before you, of course, go and, you know, have a showdown in Miss Asia Pacific International? Well, I'm just so excited to be here in the Philippines. I come to the Philippines very often. I'm half Pinay. And so it's just lovely to be here. And I'm looking forward to experiencing this pageant journey with the rest of the girls. Wow. So where are you from in the Philippines? So I'm based here in Manila. In Manila, yes. Oh, wow. But you're representing Miss New Representing New Zealand. Dami talagang Pilipino pagdating sa beauty pageant. But of course, for this year's Miss Asia Pacific International, what are we advocating for, Miss Germany? We're celebrating every you and beauty and diversity. Oh, wow. Yes. Look at this, di ba? Bonggang-bongga. What is the pageant going to be? And what are your preparations leading up to the pageant? What is the format like? Is it straight up Q&A? Is there a swimsuit portion? We have everything. Yeah. The competition is really everything. We have the Q&A. We also have the swimsuit. We have the national costume. We have the evening gown. Oh, wow. We have the interview. The whole shebang. The whole The whole shebang. shebang. Yeah, we're going big Yes, this of year. course. Yeah. Oh, and how many candidates are you this year? It's around about 30 candidates from all over the world. Oh, wow. Yes. Grabe, alam mo, nakakatuwa. No? Talagang parang nakakapagod itong gagawin ninyo. Pero masaya naman kasi you guys are in it together. Yes. And of course, when will the coronation night be, ladies? So the coronation night is going to be on the 7th of October, and it's being held at the Newport Performing Arts Theatre. Okay, so please invite everyone to support you. Is there a voting as well? Popularity voting? Do you have vlogs that we can watch? Yes, of course. Please stay tuned in this journey of ours during the Miss Asia Pacific International as we are starting officially tomorrow, and you can follow us all on social media and we will be sharing our journey with you all. So I can't wait. Alright, thank you so much. Ito po ang ating mga kandidata ng Miss Asia Pacific International, October 7. Newport Performing Arts Theatre. Kung gusto niyo pong panoorin ang kanilang paglalaban-laban doon, bonggang-bongga po yan, mga kapatid. Thank you so much for gracing us today, Miss Asia Pacific Beauties. Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat. Happy Friday. At eto na, mga kapatid, don't go away dahil magbabalik pa po ang One Balita Pilipinas. Magandang tanghali mga kapatid. Bumalik sa paglalaro sa PBA Governors Cup ang Barangay Ginebra forward na si Jody Vance. Yan ay kahit nakapagretiro na siya sa basketball. Ikaw kapatid, meron ka bang passion na iniwanan pero gustong balikan? Ano ito at bakit? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Elementary pa lang ako, naglalaro ako ng soccer, baseball, o kaya run and field. Gusto kong balikan yung basketball, sir. Bakit? Yun, na-exercise yung katawan mo. Tapos, yung toxic sa katawan, nalalabas mo. Yung sa puso mo, importante yan. Yung sa dressmaking ko na ano lang po kasi yung sa nagkaanak ko, gusto ko po siya ituloy kasi passion po yung mga pag-design ko ng mga gamit, ganyan po. Pananahirin po, hilig ko po. Yung pagbubukid po, tapos yung pag-helper po sa truck. Bakit ano nangyari? Na-aksidente po ako sa motor. Gusto kong magtrabaho pa rin. Hindi ba sa exercise. Pero ngayon?
Mahina ako pero kinakaya ko pa rin. Yung pananahip po, kasi yun po talagang nangbuhay sa aming pamilyang pananahip. Kahit po sa pag-abroad, dala-dala ko po ang pananahi ko po, kuya. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Round 2 na po tayo sa Showbiz Spotted sa Italia. Sina Barbie Imperial at Richard Gutierrez. Sa isang video na netizen, makikitang may nagpapapicture kay Barbie. At nasa gilid lang po nakatingin si Chard. Hindi lang silang spotted. Eto na! Dahil naroon din si Marisa Racal at Anthony Jennings or ang maton na guess what? Ito talaga yung napansin natin. Parehas po yung sapatos nila. Couple shoes yarn. Well, tanong yun ha, kasi hindi pa natin alam, hindi pa nila kino-confirm. Pero una nating inireport no, na nasa Italy nga isushoot ang bagong series na kinabibilangan ni Richard Gutierrez kasama ang Mathon. Nandun din si Daniel Padilla, Ian Veneracion at marami pang iba. Ang tawag po dyan, Incognito, na soon ay mapapanood din sa TV5. Oh, pak! Oh, matching, di ba? Ganun. Ayan. O, eto naman. May hugot naman daw sa natapos ng long-term relationship ang bagong kantang ilalabas ni Diego Gutierrez. Narito pong report. Pasample pala! Feels na ang emotions sa bagong kanta ng showbiz royalty at singer-songwriter na si Diego Gutierrez. Ito ang huling sayaw na alay niya raw sa natapos niyang 7-year relationship just last year. The song is pretty much about the point in a relationship when it's about to come to an end. Na parang things are slowly starting to fade, iba na sparks. Iba na yung tinginan nyo, parang mas prefer na mapag-isa. Paraan raw ito ni Diego para makamove on na healthily. Vulnerable sa kanyang feelings si Diego at namana niya raw ito sa kanyang showbiz parents na sina Monching at Lotlot de Leon. Sa October 2 na lalabas ang huling sayaw sa lahat ng music streaming platform. The wait is over para po sa fans ng Korean drama thriller na Gyeongsong Creature dahil Season 2 na po nito mapapanood today at nakausap natin si Park Seo-joon at si Han So-hee. Narito ang report. Hindi lang isa, kundi 3 monsters ang hahabol sa mga bida sa second season ng hit K-drama na Gyeongsong Creature. Kung nung season 1, sinamahan natin ang mga bida na sina Park Seo-joon at Han So-hee sa Thailand premiere. Ngayon naman, nakatsikahan uli natin ang visual partners. Kasama ang direktor na si Chung Dong-yoon. The journey was 2 years long, so we got really close because we had so much action scenes. We were doing hand-to-hand combat, and they stored chemistry. We have fierce action scenes until the very end. 그렇다 보니까 시즌 2 So it took us 1 year to get really close to each other. So in season 2, we could really rely on each other because we got much closer and we could root for each other. Season 2 production was as challenging as season 1. So yeah, I think it was like going from season 1 and season 2 and we just helped each other out. 서로 이제 Kung ang season 1, 1940s ang setting, sa season 2, magaganap na ang aksyon sa modern-day Seoul, South Korea. Isa pa ring sleuth na investigador ang karakter ni So-hee na si Cheok. Pero ano ito? Hindi na si Master Jang ang karakter ni So-joon? Ilan lang daw ito sa mga dapat abangan. 아니 지금 주제가 여러 가지가 있는 것 같아서. There is so much in store. If you want melodrama, we have it. If you want action, if you want creatures, we have different eras as well.
Either way, you would have fun watching the show. 원때부터 관통하는 건 어쨌든 액션 If the viewers focus on the action part of the show this time around, they would have a lot of fun. 봐주셨으면 Mapapanood na ngayong araw sa Netflix ang Gyeongsong Creature Season 2. O, alam na, may ibibinge na tayo. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Puyatan na naman, MJ. Thank you. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Saluhan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.